pagbubulay-bulay. Sige nga kayo ang mag-isip. Ano ang pwedeng epekto nitong nangyayari ngayon? Noong isang araw po, dumaan ako dyan sa gasoline station. 54.10 ang gasolina. Kinabukasan, 61 umaga. Pagsundo ko kay Faith, 65. Oh, wala pang isang araw yan, ha? Oras lang. From 61 to 65. Pagdaan ko kanina, 70. At sa Baguio, 90 pesos na ang litro. Sa palagay nyo, sa Abril, magkano na kaya? So hindi natin alam ang mga nangyayari. Kung mag-1,000 na ang litro, hindi po malayong mangyari yan. Dahil kung wala na pong nagbibiyahe, kakagat ang tao para lang makabiyahe. Kung 1,000 na ang litro, ano ang pwedeng maging epekto nito sa buhay ng bawat isa? Kaya nga ituturo ko ito, kasi pag tayo po ay hindi nito naturuan, mangangamuti ka. Amen. Pero sinabi po ng Panginoon, may pinangako siya, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Ngayon, paano natin makukuha ang salitang yun? Paano yun pwedeng mangyari sa iyo na hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan? Kung hindi ka naman totoo, paano mo magagamit yung salitang yun kung hindi ka naman totoo? Amen. Okay, bago ko po unahin ang prophet, balikan muna natin ito. Ang tiyan ng tao ay mabubusog ng bunga ng kanyang bibig. So ang ating satisfaction para maging maganda ang buhay natin, nakasalalay ito sa sinasabi mo. Hello? Kasi death and life, buhay at kamatayan, nasa kapangyarihan ng iyong dila. So ang ating kalagayan sa tahanan, yung pagpapalang material, nakasalalay din ito sa sinasabi ng dila mo. Kaya maraming nagugutom kasi ang laman ng dila, ang gapo, kwartaga, ang gapo bulas. Mahilig po ang tao sa ganyan, wala. Pag binigas na ito ng labi mo, ano ang inaasahan mong mangyari? Mamaya patutunayan ko sa inyo sa propeta at sa sinabi ni Lord. Okay. Ang tiyan ng tao ay mabubusog ng bunga ng kanyang bibig. Yung dila, yung sinasabi ng dila mo. Sa bunga ng kanyang mga labi ay masisiyan siya. So para tayo magkaroon, yung pagkakaroon ng tao ng maganda at masayang buhay, nakasalalay din sa dila. Kaya kung ang dila mo, hindi mo iingatan yan, iyon ang magiging buhay mo. Kaya may mga tao ang hindi marunong mag-iingat ng kanyang dila. Kaya sabi sa 21, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Hello? Kaya pag hindi po tayo nag-iingat ng dila, bahala ka sa buhay mo. Wala kang dapat sisihin, ikaw! Kung hindi ka po nag-iingat ng dila mo. At ang nagsisiibig sa kanya, yung umiibig sa daldal niya, sa sinasabi ng bibig niya, aanihin niya. Yun ang sabi ay magsisikain ng kanyang bunga. Magbubunga po yan. Dahil merong power ang dila. Ano mo na? Paano nangyayari ito, Pastor? Bukas tayo ng ating propeta. An exposition of the seven church ages.
the Smyrnaean church age. Sabi po ng prophet, but to go on, this elect were not only the eternal thoughts of God, which were to be expressed in flesh in their due season. So ang tao, hindi lamang niya ito nalagay sa eternal thought ng Diyos. So ibig sabihin, ang tayong lahat, before the foundation of the world, nasa isipan po tayo ng Diyos. Okay, pero bago ko ito tuloy, bukas po muna tayo ng John 1:1. Sabi po ng John 1:1. Pakinggan niyo po ito. In the beginning was the Word. So bago ang lahat, nagpasimula ito sa Word. And the Word was with God, and the Word was God. So matapos, pero itong Word na ito, nasa kaisipan po ito ng Diyos. Tayo lahat, bago tayo naging tao, iniisip muna tayo ng Diyos. So parang ganito po yan. Ang isang sculptor, bago po yan gagawa ng kanyang obra maestra, nagplano po yan. Ano po ang ginagamit sa plano? Ito. Nag-i-imagine yan kung anong maganda ang kanyang gagawin. So nasa isip niya muna, nagpapasimula po yun sa isip. Nung maisip niya ito, nung nasa kaisipan niya ay tumutugma na doon sa kanyang plano, ang kasunod, bibig. Anong kasunod? Sabi na, gagawin ko itong nasa isip ko. Tama? Ngayon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 14. Ano sabi sa 14? And the Word was made flesh. So matapos, nasa isip, and then sinalita, nagmanifesto sa 14. So hindi po pwedeng hindi magmamanifesto kung ano yung nasa isip niya. Yung nasa isip niya, sinalita niya. At nagmamanifesto. O tayo, inisip muna na tayo ng Diyos, and then nagsalita ang Diyos, let us make man. Nagkaroon ng expression. Eto na tayo. Pero nagpasimula muna tayo sa isip. And then sinalita. And then, eto na. So, yan pong tatlong yan. Una, iisipin mo na. Pangalawa, sasalitain. Nangyari. So, sabi rito, but to go on, this elect were not only the eternal thoughts of God. Ayan. Galing muna tayo sa isipan niya. Which were to be expressed in flesh in their due season. So may kanya-kanya tayong araw ng expression. But the same elect are called by another name. So siguro, ewan ko kung ano ang pangalan mo dun sa 6 dimension. Pagdating mo sa lupa, iba na ang pangalan mo. Tama. Hindi naman tayo pare-pareho. Mayroon dito, Juana, dalawa na. Hindi naman tayo lahat Juana. So may kanya-kanya tayong pangalan. Okay. In very plain language, the true bride of Christ was in the mind of God eternally. So nakita niyo ba? Hindi naman tayo agad tao. Nagpasimula tayo sa kaisipan ng Diyos. And then sinalita ng Diyos. Genesis 1:26, let us make man. So sinabi na, nagsalita na, let us make. And then, ang expression ng isipan ng Diyos, naglalikahin niya, ito na. So, ulitin ko isipan, salita, kaganapan. Okay. Ayun, balikan natin to.
Alam niyo po ang ano? Meron pong isang aquarium na yung may-ari na plinano niya. Gumawa siya ng eksperimento. Sabi niya, ano kaya ang pwedeng mangyari dito sa eksperimento ko? Yung aquarium, nilagyan niya sa gitna ng dibisyon. Pero sa lamin din. So yung makikita, kasi transparent kasi salamin din nga sa gitna eh. Dito sa kaliwa, nilagyan niya ng malaking isda. Dito naman sa kanan, maliliit na isda. Dami. Okay, so nilagay yung malaking isda, maliliit na isda. Ayan. Magkasama sila sa isang aquarium pero may division. Pero nakikita ng malaking isda, yung maliliit. Kaya nung makita ito ng malaki, ang maliliit, sinasakmal niya. Gusto niyang kainin. Kaya lang, makakain ba? Bakit hindi makakain? May harang. So hanggang araw-araw, gustong kainin ng malaki, yung maliliit, hindi niya makain. Hanggang sa dumating ang panahon, na kondisyon na yung malaking isda, hindi ito pwedeng kainin. So, na-kondisyon ng utak na. Hindi pala ito pwedeng kainin. Kaya nung nakita ito gumawa na-kondisyon na yung malaki, na hindi pwedeng kainin, tinanggal na kaya yung malaki, kahit na pwede nang kainin, wala na sa isipan niya, kasi ang isip, hindi ito pwedeng kainin. Nakikita niyo ba ang conditioning ng utak? Hello? Gusto ko itong makita natin. Pag ang kondisyon ng utak mo, negatibo. Hello? Meron pang isang elepante. Yung elepante naman po ay mula maliit, itinali ng amo ng isang maliit na lubid lang. At dahil maliit pa siya, yung posting kinatatalian niya, kahit anong hila niya, siyempre maliit pa siya. Hindi niya mahila. Pero maliit lang na lubid yun at maliit na poste. So hanggang sa lumaki yung elepante, ang alam niya, hindi niya yung kayang hilahin. Yung maliit na poste na yon. Nakondisyon na yung elepante. Hindi ko ito kaya. Kaya yung malaki na siya, hindi niya hilahin na makalipat siya. Kasi ang utak niya, hindi ko ito kaya. Di ba kaya nga maraming Kristiyano rin na hindi nagpoporsiging umabante kasi ang isipan niya, na-kondisyon na siya, hindi ko ito kaya. Kaya maraming Kristiyano hindi umabante. Kasi na-kondisyon na sila. Hindi ko ito kaya. Tama, mali. Dahil kung hindi ka na-kondisyon sa ganong kalagayan, sana umabante ka na. Abat hindi ka umabante, na-kondisyon ka na kasi sa ganong paniniwala. Mabuti niya, wala dito. Lahat tayo nakaabante na, di ba? Amen. Okay, so gusto ko po ito makita natin kasi nakasalalay sa'yo rin ang magandang buhay mo sa nangyayari ngayon. Romans. Bukas muna tayo sa Romans. Romans chapter 10. Verse 8. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo. But what said it? The word is nigh thee. Nasaan daw yung word? Malayo? Nandyan. Nasaan? Even in thy mouth. So nasaan daw yung word?
Yung dila natin, nandyan lang o kasama mo. Oh. And in thy heart, that is, the word of faith which we preach. Pero pagdating dito sa 9, sabi niya, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, ano ang magko-confess? Ano ang magsasalita? Wait. Ano? Ano ang magsasalita? Mouth. If thou shalt confess with thy mouth that the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So ang salvation mo, nakasalalay din sa dila mo. Yung pag-confess mo na si Jesus Christ, tinanggap mo. Alin ang tatanggap niyan? So hindi po lamang, Lord, kundi kailangan marinig ng Panginoon mismo ang dila mo. Tinanggap mo siya. Nandyan pala ang salvation, sa dila. Dila lang yan, ha? Okay. For with the heart man believe. Saan daw naniniwala ang tao? Dito? Dito. Ito pala ang naniniwala. For with the heart man believe it unto righteousness, and with the mouth. Okay, so una, maniniwala ka, pero pagkatapos mong maniwala, ebidensyang naniniwala ka. Okay, sabi niya, and with the mouth confession. Yung paniniwala mo, sabayan mo ito ng salita. Okay? Is made unto salvation, sabi niya. For the scripture said, whosoever believeth on him shall not be ashamed. For there is no difference between the Jew and the Greek. For the same Lord over all is rich unto all that call upon him. For whosoever shall call na naman, mouth, upon the name of the Lord shall be saved. Okay, so ang salvation, kailangan i-confess ng mouth mo si Lord. 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? So paano tatawag ang tao kay Jesus Christ kung hindi naman nila pinaniniwalaan? So kaya nga tayo humahayo. Okay? Para dalhin sa tao na si Jesus Christ dapat niyong sampalatayanan. Then sabi niya, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? Oh, paano niya sila maniniwala kung wala naman silang napapakinggan? So meron kang taong gustong maniwala, wala naman siyang naririnig sa iyo. Paano maniniwala yon? So marami tayong gustong maligtas. Paano sila maliligtas? Wala naman silang naririnig. Kaya pagdating ng araw, sabi ko nga sa inyo, sabi ng prophet, maraming disappointment na mangyayari. Asang-asang, nandun siya sa langit, wala. Sabi niya, and how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Paano silang makakapanig kung walang nangangaral? O kaya kahapon, umakyat kami sa bundok. Ayun, tiyaga-tiyaga lang. Alam ko na may magandang mangyayari ito. Tiyaga-tiyaga. Para mayroon silang marinig. Dahil kung wala silang maririnig, paano sila maniniwala? Sabi niya, and how shall they hear without a preacher? And how shall they preach? Except they be sent. O paano silang mangangaral kung di naman sila sinugo? Wala na pong ibang sinusugo ngayon si Lord. Yung third coming message.
Yung iba, wala silang karapatang mangaral. Tayo lang. O alam ba nila ang third coming? Ba't sila nangangaral? Useless na pangangaral yon. Oh. As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah said, Lord, who hath believed our report? So then, faith cometh by hearing, and hearing, double, by the word of God. So ang pananampalataya, na kung saan doon maliligtas ang tao, sa pamamagitan, ang unang hakbang, marinig nila. Dahil doon magpapasimula ang pananampalataya sa pakikinig. So paano sila makakarinig? Wala ka namang binibitiwang salita. Paano maliligtas sa mga tao? Wala. At may araw niya sisingilin ka ni Lord yan. Anong ginawa mo? Anong ministry mo? Ngayon, sabagay, baka ministry ang umupo. Palagay nyo, nabanggit ni Brother Gerald kanina yan. Ang may Holy Ghost, hindi yan upo-upo. Kung may Holy Ghost ka, ano yung sabi? Ang Holy Ghost? Action! Di ba sa mga pelikula? Nagkukunti-kuntuhan muna yan. Okay na. Start tayo. Sabi ng direktor, ito ang gagawin mo. Okay. Yes, boss. Okay. Action! Mag-aan na sila. Gagampanan nila yung mga role nila. So dito, anong role mo? Meron ka. Kung wala kang action, disappointment pagdating ng araw. Amen. So, kaya tayo ay mag-action na. Now, sa mga estudyante, amen, kasi ito, madalas po itong mangyari. Sino dito estudyante? Meron po kasing mga teacher na kapag nakita ang estudyanteng mapurol, alam niyo ba yung mapurol? Ha? Alam niyo yung mapurol? Ha? Ob-ob. Alam niyo yung ob-ob? Ano yung ob-ob? Ha? Ang galing niya. May teacher kasi pagka, siyempre, ang teacher naman, ang expectation niyan, lahat dapat. Merong mapurol. Sabi, bakit ob-ob ka? So, nasabi ito sa estudyante, ba't ob-ob ka? Ngayon, ito naman estudyante, naririnig niya ito. So, pag uwi niya sa bahay, siyempre yung card, grading card, nakita na magulo. Ano itong average mo? Hindi ka na ano dyan sa ob-ob. Ha? Yung teacher, ob-ob. Yung magulang, ob-ob. Kaya yung bata, na-condition, ob-ob siya. Kaya nawala na lang gana mag-aral. Mag-aral pa ako, ob-ob naman ako. Nakikita niyo ang pagkukondisyon ng utak? Sa utak nagpapasimula yan, and then, sinasabi na niya. At nung sabihin niya na, yun na. Ano ka niya? Kaya nga tingnan niyo yung mga, sa mga tahanan. Imbis na kaunti lang ang sakit. Sakit ang ulo ko. Narinig ni Satanas yun. Sabi ni Satanas, dadagdagan ko ito. Hello? Yung mahilig, masama ang pakiramdam. Mahilig magsalita. Negatibo. Alam niyo sa akin minsan, pag nakita ako ni Jackie na, kasi alam niya kung may nararamdaman ako, tatanong na, ano pakiramdam mo? Para gawa ng para. Iyon ang hinihintay ni Satanas. Na magsalita ako na may nararamdaman. Pag sabi niya, ano nararamdaman mo? Wala!
Wala akong sakit. Kasi pag binigkas kong may nararamdaman ako, iyon ang pagkakataon ni Satanas na mangyari. Kasi ang hinihintay ni Satanas, yung sasalitain mo. Kaya itong nangyayari ngayon na kaganapan ngayon, pag hindi ka nag-ingat sa dila mo, bahala ka sa buhay mo. Dahil diyan nakasalalay sa dila ang magandang buhay. Hello? Kaya kung hindi ka nag-iingat sa dila mo, wala kang dapat sisihin yan. Amen? Bukas tayo uli ng Bible. James, chapter 3. Ito, mabigat po itong dila na ito. Sabi po ng Santiago, My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. So ang payo ni Santiago, huwag tayo maging guro lahat. So mayroon lang talagang tinawag na guro or teacher. Pero pwede kang mag-share. Yung tinutukoy niyang guro dito sa pulpito. Bakit? Kasi mas mataas ang hatol sa nagtuturo. Bakit? Ang word ay eternal. Pag nagkamali ka ng ituturo, lalo na ngayon, nasa third coming message tayo, tapos ang tinuturo mo, hindi yung mensahe ng panahon ito, mananagot ka sa Diyos nan. Kung ano yung lumalabas sa bibig mo na hindi naman iyan ang mensahe ngayon. So kaya kung tayo po ay nagsishare, siguraduhin mo, mensahe ng third coming ang dala mo. So, bakit kasi nandoon ang mas tatanggap ng lalong mabigat na hatol ang nagtuturo. Kaya kami, maski si observan ko si Brother Gerald, ang mensahe niya, third coming. Kami kasi pulpito ito. At may nanonood kasi. May nanonood sa labas. Yun ang mensahe ko nung Friday. Kulang-kulang 300 yung nanood. 232 yata yun. May nanonood sa atin sa iba't ibang bansa. Paano kung ang ituturo namin, hindi yung mensahe ngayon? Pananagutan namin yan. Sabi niya, For in many things, we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod sa pamamagitan ng salita. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang sakta lang gayon. So, ibig sabihin, hindi pare-pareho ang level ng tao. May mga tisurin, mabuti na lang dito, walang tisurin dito. May tampuhin, wala rin tampuhin dito. Dahil kung tampuhin, ibig sabihin, nakalampin pa yan. Yung mga tampuhin, yung lagi nagtatampo, nagmumurmur. Nakalampin pa po yan. Hindi pa yan umaabante. Sabi niya, kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin namang makapigil ng buong katawan. So, buong katawan daw ay merong kontrol kapag ang tao ay merong temperance. Now, sabi niya rito, verse 3. Behold, we put bits in the horses' mouths that they may obey us. Okay? And we turn about their whole body. So, yung kabayo daw, malakas po ang kabayo. May nakita po ako sa YouTube na sinipa. Muntik ng mahospital. Malakas pala ang sipa ng kabayo. Pero ang kabayo daw, pag nilagyan mo ng dito sa nguso, kasi ang ano niyan, may ano sa loob ng dila. Dito sa loob ng dila yon eh. So pagka meron ng ano yon, kahit saan mo yan dalhin, sunod-sunuran. Yung kabayo. Okay, sabi niya. Behold also the sheep
which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth. So yung daw barko, ang laki-laki ng barko. Ha? Napapabaling daw ito ng isang maliit lang na timon. Kung saan gusto ng timon pumunta yung barko, sumusunod. Maliit lang na timon. Napapasunod niya ang barko. Ha? 5. Even so the tongue is a little member. Ganon din ang dila. Napakaliit na bahagi. O, gano'n ba kalaki ang dila? Siguro wala naman 5 kilo ito. Meron man dila 5 kilo? Ang liit. Ha? Even so the tongue is a little member and boasted great things. Maliit lang pero kung makapagyabang. Hello? Maliit lang po na dila yan. Yung pagmamataas niya. Kasi yung pagyayabang po, yung pagmamataas na sa tingin mo, siya na ang pinaka. Sa dila po yan, makikita mo. Maliit lang na dila. Even so the tongue is a little member and boasted great things. Behold, how great a matter a little fire kindled. O so maging ano? Ano ba yung nasunog na pinakamalaki? Sa Amerika. Sa, anong lugar yun? Ha? Sa Lapingaw? Sa ano? Hollywood. Nagpasimula lang sa isang pusporo. Siguro may nagbiro. Isang palito. Ang laki ng nilikha na sunog. Hello? Iyan po daw ang dila. Ang laking sunog na lilikain yan pag hindi ka nag-ingat. Even so the tongue is a little member and boasted great things. Behold, how great a matter a little fire kindled. And the tongue is a fire. Ang dila pala, apoy. Naglalagablab. Napakaliit nito. Sabi sa Bicol, kalayo. A world of iniquity. Daigdig pala ito ng kasamaan. Nadila. A world of iniquity. So is the tongue among our members that it defileth the whole body. Yung dila, kaya niyang sirain ang buong katawan. Dila lang po yan. Kasi pag umiral na yung may hindi ka nagustuhan sa tao, sisiraan mo. Magmumurmur ka pag-uusapan nyo. Dila! Alalanin tayo mga kapatid, ang judgment ni Lord, 3 ang basihan. Isip. Ano yung kasunod? Salita. Kasunod. Gawa. O, yun yung ating tinatalakay. Nagmula sa isip, sasalitain mo, and then, magaganap na. Ang judgment ng Diyos, lahat ng iniisip natin negative, kasama po yun sa judgment. Lahat ng sinasabi mo, negative, kasama sa judgment. At lahat ng ginawa mo, negative, kasama po yun sa judgment. Iyan po ang basihan ni Lord sa kanyang judgment. Isip, salita. Kaya nga, anong sinasabi mo na hindi narinig ni Lord? Paano mo naman malalaman, Pastor, na yun ang sinabi ko? Maririnig mo yun dito sa pulpito. Kung anong naririnig mong ginawa mo, maririnig mo yun dito. Hindi mo maitatago kay Lord yan kung anong ginagawa mo. Kaya narinig mo yung mensaheng ito. Ngayon, may sinabi ka, negatibo. Hello? Mayroon ba tayo may tatago kay Lord? Diyan po ang judgment niya. 3 yan. Isip, salita.
Gawa. The tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and set it on fire, and the course of nature, and it is set on fire of hell. Dila lang po yan. Dadalhin ka sa impyerno niyang dila mo. Ha? For every kind of beast, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tame and hath been tamed of mankind. Ha? Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop, mga ibon, mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaamo at napapaamo ng tao. O halimbawa, ibon. May nakita nga ako sa YouTube. Naturuan niya yung ibon niya, babasketball. O, hawakan niya yung bola. Meron ding ring doon. O, napanood niya. Ibon yun. Natuturuan ng hayop. Mabuti pang hayop, naturuan ano? Hello? Hello? Tayo ba naturuan? Ay, mabuti. Kung hindi ka naturuan, mabuti pa sa yung hayop. Yung ibon, nagbabasketball. Natuto. Sabi niya, but the tongue can no man tame. Yung hayop, naturuan. Yung kalabaw, naturuan. Kabayo, naturuan. Yung unggoy, naturuan. Aso, naturuan. Pusa, natuturuan. Yung dila daw, hindi. Anong klase bagay ang dila? Hindi pala ito natuturuan. Kasi once na nangati ang dila, nasabihin niya niyang gusto niya. Paano mo natuturuan? So mabuti pa palang aso, ang pusa, natuturuan. Pero sabi rito, but the tongue can no man tame. It is an unruly evil. Datapan ng dila hindi napaamo ng sino mang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga. Wala palang pahinga ang dila. Umaga magdadaldal. Inabot ng tanghali yung pagdadaldal. Hapon daldal uli. Hanggang gabi. Hanggang sa panaginip, nagdadaldal. Kasi wala pala itong kapahingahan na dila. Mahirap pala ang dila, no? Maganda sana kung ang dila nagtatrabaho ng ano. Dahil hindi siya nagpapahinga. Maraming kikitain. Pero daldal nga, walang kapahingaan, daldal. Oh. Napuno ng lasong na kamamatay. Criminal pala ang dila. Hello, paano naging criminal yan, pastor? Ito. Pare, si kumari nakita ko, yung asawa mo. Chismis lang pala. Naniwala naman si kumpare. Pinuntahan nyo, may dalang baril. Patay. Dahil sa dila. Ang daming napatay sa dila. Ang digmaan ngayon, lahat ng bansa, puro dila po ang pinagmulan yan. May sasabihin itong kabilang bansa, marinig yung isa, manggagalaitin na. Gera. Bakit? Ang dila hindi ginamit sa tama. Amen? It is an unruly evil, full of deadly poison. Kaya pag hindi mo iningatan ang dila mo, lason po yan. Amen? Ito mabigat. Therewith blessed be God, even the Father, and therewith curse we men. Ginagamit daw natin ang dila magpuri sa Diyos pag linggo. Pero pagkatapos ng service, ginagamit na natin ang dila pansira. Sabi niya, siyang ating pinagpupuri sa Panginoon Ama at siyang ating ipinangangalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Pero mo paglinggo, purihin ka, Panginoon. Ang ganda-ganda ng awit niyo. Paglabas! Panlalait na sa kapwa. Yan po ang laso ng dila. Ngayon, sino po dito ang lumampas dito? Dahil delikado po itong dila.
Siyang ating pinagpupuri, hindi lang ginagamit natin magpuri kay Lord. Pero ito rin ang ginagamit natin laban sa kapwa. Murmur! Pero magpupuri ka pagkatapos, nagmumurmur. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Hindi natin ito dapat ginagawa. Ginagamit mo ang dila na dapat kabanalan lang ang lalabas dyan. Pero nagagamit sa panlait. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Pwede bang magsama yung sa isang bukal? Nagsama yung pait at tamis? Siyempre hindi. Kailangan isa lang doon ang lasa. Amen. Okay. Now, 1 Peter. 1 Peter chapter 3 verse 10. Ito po ang sabi ni Pedro. For he that will love life. Tayo, mahal ba natin ang buhay? Yun daw umiibig. Yung nagnanais, umibig sa buhay. For he that will love life, siya na nag-iibig sa buhay. Ang tinutukoy nyo, yung nag-iibig magkaroon talaga ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan. Kung nais mo. And see good days at makakita ng mga magagandang araw. Let him refrain his tongue from evil. Tigilan mo ang dila mo. Kung gusto mong maganda ang buhay mo, mapayapa maghapon, masaya maghapon, magginhawa maghapon, itigil mo ang dila mo. Kaya magulo ang tao kasi yung dila. Walang kapahingahan na dila. Kaya magulo po ang tahanan. Dila. Tingnan niyo mga pipi. Tahimik. Marinig mo. Hello. Ang dila po delikado yan. Kaya marami po madidisappoint sa panahon ng paghatol ng Diyos. Akala nila ligtas sila. Hindi pala. Dahil sa dila. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabuting araw. So magandang araw. Masaya. Maginhawang buhay. Kasi pag ang dila mo hindi ka nagpreno niyan, yung kahirapan ang baka yan ang pumasok sa bahay mo. Laging wala. Kaya sabi niya rito, at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masamang sinasabi, negative. Itigil nyo yan. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Masama at daya. Meron palang dila na pag sinabing magdaraya, pagsisinungaling. Huwag mong gamitin ang dila mo sa pagsisinungaling. Yan po ang pandaraya ng dila. Sabihin yung hindi naman totoo. Pag negative ang lumalabas sa ating bibig, mga kapatid, sinintinsyan mo ang buhay mo. Amen? Dahil ang nais ng Panginoon na buhay, payapa. Okay, nasabi ko rito sa ano. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. At tumalikod siya sa masama. Amen? Tama na yung tagal mo nang naging masuwayin. Hanggang ngayon ba? Susuway ka pa. Dulo na po ito ng mundo. Ulitin ko, hindi na po ito biro na panahon natin, mga kapatid. Delikadong panahon po ito. At ulitin ko, malayo bang mangyari na maging 1,000 ang litro? Dahil yung mga may pera, bibili po yan. Marami po ang may pera pa. Tama? Pero paano yung mga wala? Sino ang bibili ng 1,000? 1 litro. O ang 1 litro, baka hanggang binmali lang yan. Tama?
Para ano, ilang litro? Linggayin. Pag 1,000 na litro. Nakuha nyo? Hindi po ito biro at hindi malayong mangyari yan. Dahil sabi po ni Paul, 2 Timothy chapter 3, ang huling panahon, ang huling araw, worse, malala, tagutom. Sinabi ng Bible, kaya hindi po ako nagtataka dyan. Mangyayari po yan. Pero sa sumusunod, hindi po yan mangyayari. Yung panahon na yung mga kapatid, kasi ito naalala ko noong ang dollar po 2 pesos, 2 piso lang po yung dollar noong bata ako. Ngayon magkano? 58. Biro mo yan. 56 ang dagdag. 2 piso lang yan noon. Nung panahon na yun, masagana po ang Pilipinas. Second to Japan na pinakamaunlad. Pero doon ko natikman ang paghirap. Kung saan masagana ang Pilipinas, hirap ako. Ngayon naman, naghihirap ang mundo. Natitikman ko yung hindi ko natikman noon. Ang Jollibee, pangarap. Pag nakakakita ako ng siyempre pagdaan mo sa Jollibee, ang bango-bango, di ba? Imagine. Hanggang imagine lang si pastor. At nangangarap, sana kailan kaya ako makapasok sa Jollibee. Pangarap. Ngayon, pastor, pinagsasawaan ko na yan. Mas masarap pa doon sa mga restaurant. Talakitok ang ulam. Noon pangarap, ngayon, sawa na ako. So, ano ibig sabihin? Kapag tayo susunod sa Diyos, habang naghihirap ang mundo, sasagana ka. So, kaya nga hindi dapat kinakabahan. Kasi hindi po natin yan pwedeng ipag-pray na, Lord, sana bumalik po yung dating gasolina na 10 centavos, 1 litro. Hindi na yun. Nung bata po ako, 10 centavos lang. Kaya pag may piso ka, 10 litro na ang gasolina mo. Noon yun. Ngayon, ano bibili mo ng 10 centavos? Candy nga, hindi na yung makabili. Noon, 1 pera, 1 candy. Ngayon, malabo na pong mangyari, bumalik pa yun. Ang bigas noon, pinakamasarap na bigas, 120. Hindi daan piso at 20 centavos. Pinakamasarap ng bigas yun. At hindi kilo. Salop. Walang kilo noon. Ano ang salop? Ang laman ng salop, 9. Ang 1 kilo ay ang isa 4 na gata litsi. So, 9 na litsi, mahigit 2 kilo ang isang salop. 1.20. Babalik pa yun? Inabot ko dyan sa Dagupan, piso ang bangos. Nagbibiyahe ako sa Bagyo noon. Tatapahin namin yung bangos para yung piso magiging 4 na piso. May tubo akong 3 piso sa bawat tinapa. Ngayon, magkano ang bangos? Hindi na po yan babalik. Pataas ng pataas. Ano ang magiging epekto nito sa buhay ng tao? Kaya nga tayo tinuturuan ng tamang pananampalataya at pananalita. Dahil pag hindi ka nag-ingat sa dila mo, ang magbibigay ng kahirapan sa iyo, ikaw. Kaya ka naghirap, walang tigil na dila. Hello. Kaya, sabi rito, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Yan po ang
tamang tao. Hanapin ang kapayapaan. Pag ang dila mo walang tigil, magulo. So, para walang, kasi sabi may kasabihan po na less talk, more talk, more mistake. Less talk, less mistake. No talk, payapa. Pag marami kang sasabihin, delikado marami ka rin mali. Pag kaunti lang sasabihin mo, kaunti lang mali. Pag wala ka sinasabi, wala mali. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Bakit kailangan gawin yun? Sapagkat ang mga mata, ano ba? Ayan. Nasaan daw ang mga mata ng Diyos? Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. So ang pinakikinggan lang ni Lord, yung matuwid. Dahil doon lang sumusubaybay si Lord sa matuwid. Sa hindi matuwid, ibig sabihin niyan, wala siyang pakialam. Kaya kung gusto mong lagi kang pakialaman ni Lord, maging matuwid ka. Amen? Sabi niya. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Galit si Lord sa mga masama. Amen? 13, itong payo niya. At sino ang sa inyo ay aapi kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? O sino ang kakalaban sa iyo kung tama ka? Sino? Kaya ka na kakaroon ng kalaban, baka may mali ka. Datapwat kung mga bata kayo nang dahil sa katwiran ay mapapalad kayo at huwag kayong maangatakot sa kanilang pangtakot. Huwag kayong mga gagulo. Okay. Kung tayo man daw ay merong suffering na nararanasan, pero dahil tayo matuwid, tama ang ginagawa natin, mapalad kayo. Kasi sina Pablo noon, nilalati ko. Wala namang kasalanan, nangangaral lang. Mapalad ka. Nilalait ka. Tama ka. Kasi, palagay nyo ang mga Kristiyano, hindi dadaan ng panlalait. Pag mahaba na ang buhok ng babae. Akulaw. May tawag pa doon, bukod sa akulaw. Lusyang. Mabubuli yan. Pero, at least wala kang masama na ginawa. Mapalad ka raw. Kung magbata ka man, dahil sa ikaw ay matuwid, mapalad ka. At huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot. O huwag kayong mga gulo. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit sa kaamuan at takot. Yan po ang Kristiyano. Ang Kristiyano po dapat, lalo na ang panahon po natin, son of David. Sino po si David? Tatay ni Solomon. Sino si Solomon? Son of David. Sa panahon ni David, gera. Pero sa panahon ni Solomon, kapayapaan. Son of David po tayo. Dapat payapa tayo. Pero kung tayo magulo, at bakit magulo? Yung isip nga dito po nagpapasimula sa utak. Yung maling pag-iisip. Yung maling tingin niya sa tao. Ayon sa kanya mali. Dadaldal na po yan. Magsasalita na yan ng laban doon sa tao. At kapag nagsalita na yan, gagawin na yan. Ganun lang po kasimple. Dahil tayo man, nalikha tayo, nagpasimula tayo sa kaisipan ng Diyos. And then nagsalita ang Diyos, lilikhain natin ang tao. And then, na-express ang tao. Ito na ngayon. So yan po ang huwag nating kalilimutan mga kapatid, na yung nagnanais ng buhay, mapayapa at masaya, iayos natin ang ating mga buhay. Last,
having a good conscience, that whereas they speak evil of you as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. Nataglay ang mabuting budi upang sa mga bagay na salita ay laban sa inyo ay mga pahiya ang nagsisya. Ayan, tama po ito. Pinagbintangan ka. Hearsay. And then, yung nagbintang sa'yo, nalaman niya ang totoo, na mali yung bintang sa'yo, mapapahiya yung tao. Eh, paano kung totoo? Lalo ka, ikaw mapapahiya. Na yung palang nagchismis sa'yo, totoo ang sinasabi niya. Pero kung nachismis ka, na wala ka namang ginagawa, mapapahiya po yun. Amen? Sapagkat lalong magaling ang kung ngayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mga bata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dati dahil sa paggawa ng masama. Amen. So ngayon po mga kapatid, nag-declare po tayo noong December. Amen. At dahil sa nangyayaring ito, magde-declare po tayo ngayon. Nais nyo ba? Wala yatang, ha? Kailangan salungatin natin ang kaganapan dahil may karapatan po tayo na wag dumanas ng anumang pwedeng mangyaring negatibo. So tayo po'y tumayo. At bago ko po, ano ang declaration? Kasi another declaration po ito dahil hindi po ito nangyari noong December 31. Itong nangyayari ngayon, bago ito. Amen? So, bago tayo mag-declare, hinihimo ko po ang bawat isa. Magkanya-kanya tayo ng prayer. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon bago natin dideklara. Sige po, humingi tayo ng tawad. Maglinis tayo sa oras na ito. Kausapin natin ang Panginoon. Ano man ang ating mga nagawa na hindi tama, humingi tayo ng tawad sa oras na ito. Lalo ng ating mga dila, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Nalinisin tayo sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakamali, kasalanan, kahinaan, karumihan sa isip, salita at sa gawa. Panginoong Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo sa oras na ito. Ikaw po ang may sabi, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. At sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, meron kaming karapatan dahil binigyan mo kami ng autoridad. At ito'y pinasalamatan po namin ang ganitong uring pribilehiyo na binigay mo sa bawat isa. Ngunit sa oras na ito, Panginoon, kami po'y dumudulog sa iyo. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga sinabi, mga salitang hindi mo nagugustuhan, Panginoon, dahil ikaw ay nakikinig sa lahat ng panahon. Linisin mo ang aming mga buhay, ang aming mga sinalita, mga ginawa, sinadya man o hindi, Panginoon. Patawarin mo ang bawat isa, Panginoong Diyos, sa oras na ito bago po namin gawin ang deklarasyong ito, Panginoong Diyos. Nasa iyong dakilang pangalan, Panginoong Jesus, meron itong mangyayaring maganda. Panginoon, kami po ay naniniwala na ang Diyos na nagsalita sa amin ay hindi nagsasalita ng kasinungalingan, kundi pawang katotohanan, Panginoon. Lord Jesus, tunay na hindi rin po kami nagtataka dahil ito ay sinalita ng Biblia. Maraming mga bagay na hindi maganda ang mangyayari sa panahon ng huling kapanahonan, Panginoon.
Sinabi yan ni Apostol Pablo. Sinabi mo rin ito, Panginoon, sa Matthew 24 ng mga magaganap. Panginoon, subalit meron kang salita ng aming sinasandalan. Kami naninindigan, Panginoon, ang salita mong ito ay assurance ng aming mga buhay. Nung sabihin mong